Good morning, good morning. One day, ato ako dito sa US, may na-meet ako nga isa ka nanay, very well-respected sila sa ilang nga community. No? Because nabilong sila sa medyo high profile nga sector dito. But with all the acclamations, the claps, nagistoryahan na kami. Ikaw, kamusta ang kabataan mo? Ito yung mga kabataan niya, very successful sa pagtulok diri sa kalibutan. Nadagdag gid niya ang kuya. Because ginhambalan niya ko, siya pastor, ang akon nga bata, I think siguro senior high school siya. Nagabot lang siya one time sa amon balay. Nagdagam ba lagi ng bata niya sa akon, Ma'am, I don't think I believe in God anymore. Kag para sa isa ka nanay nga nagatuo sa Ginoo. Kag possibly man sa iya nga tatay kay ang iya bana is a very faithful member of a church. To hear that from their child must be very, very, very devastating. Kag nagpamangkot ako, nagponder ako, nga nagakatabo ina. Kag hindi lang ina nagakatabo even sa mga bata, but people who are spiritual leaders themselves. Kag I don't know kung pila sa aton nga, you're very, very faithful sa church, pero there are people who are very, very close to us. Nga kabalo ka nga instead sa sininga Domingo, madayaw sila sa Ginoo, instead sa sininga Domingo, masimba sila sa Ginoo. Lain ang ila ginakatuan. Lain ang ila ginahimo. Kagkabalo kagid. Nga kung mag-abot ang Ginoo sa pagkuha sa aton, hindi gid sila makabot. Mga utod, there's a war, amo ning tun-an aton, that we never take seriously. Ginambal na ako last time, imagine na ba lang ang imo bata na goodbye ka sa iya, makadto siya sa school. But unknowingly, may mga tao nga ara-dera who's out there to destroy her or to destroy him. Anong feeling mo? Anong feeling mo? Siguro, hindi ka na may eskwela, updan ka, no? Kung pwede palang CCTV, kamera nga nagalupad, o may drone, para ma-secure mo. Pero mga utod, hindi ina siling lahog-lahog lang or ano ba nawag sini, istorya lang because that is actually a reality. Hindi lang sa mga bata mo. But even sa imo personally, there's someone out there to destroy you. And that is why sa sininga aga, amoy niyang akon nga role, no, nga iban-on naton and how we will be able to counter them kay pwede gid sila mapiyerdi naton. So we're going to continue our study in the book of Ephesians, and let's read together Ephesians chapter 6, verses 13 to 17. Together, therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Let us pray first. Father, we know that we are in a battle, and that is why even today, the enemy is out there to distract us from giving the worship
that you truly deserve. So Lord, please give us the focus. Dear Holy Spirit, fill us, enlighten us, so that as we study your word, as we listen to your words, you and you alone will be glorified. In Jesus' name, amen. Amen. There is a book of Ephesians, we said that ang Ginoo had blessed us even from the foundation of the world and continue and promise to continue to bless us even in eternity. And that is why naghambal ang si Apostle Paul as response to this, that we need to walk in a manner worthy of the calling to which we have been called. Hindi naton mabayran ang aton kaluwasan. But ang Ginoo naga-expect that we should reciprocate what we did to Him. So kung ginhatag sang Ginoo ang iya kabuhi sa imo, ang Ginoo naga-expect man nga ihatag mo man ang kabuhi mo sa iya. Di ba lang? Kung ang Ginoo naga-bless sa aton every day, naga-expect man na siya nga i-bless ang iyang name, i-bless ang iyang work, kag i-bless ta ang mga tawo, especially ang iya mga kabataan. So, he encouraged us, Ephesians chapter 5 verse 1, that we must imitators of God, not of anyone else, but God. And primarily, we can do that by submitting to one another on how we deal ang aton nga pamilya, no? Ang aton nga mga bata, kag sa aton mang pagdeal sa aton nga mga kaupod sa trabaho. But we acknowledge nga hindi ni easy obrahon because may kontra kita. We have an enemy, no? Enemy. And that is why Apostle Paul, in our previous message, he said, you need to be strong. You need to be strong. Kag ang word nga strong, hindi nga mag-amo-amo kasi na, no? Ang be strong, dira amo ini, you need to be empowered. You need the Spirit of the Lord nga mag-feel sa imo. No? Kung sa salakyan na kinahanglan magasolinahan ka. No? Kinahanglan kita magasolinahan in the person of the Lord. Kung si sino ang aton Ginoo kag ginhambal naton and in the power of the Lord. So tun-an naton strength of His might, muscle, kag tapungol sang Ginoo. Hindi ang aton saligan, hindi ang aton abilidad. But we should depend on the power of the Lord and in His strength when He will give, no, His punch amo ginaya. Pag nagsiling siya, kag nag-provide man ang Ginoo sa aton sang provision, ang whole armor of God. And that is aton istoryahan sa sining nga aga. Pero what is very, very interesting sa sining nga armor, kaya ang imo pagsuksok, hindi sagwa. But inside, kung suksokon mo ni sagwa, that is hypocrisy. Tato? Kung ang truth mo, for example, sagwa lang, kag hindi sa sulod, why gid ina? Kag siling niya, mo ini, we need to use this completely. Hindi pwede nga ma-shield ka lang or ma-helmet ka lang. You need to wear all of this in order to succeed. Kaya sila niya, this is the only way that you may be able to destroy the enemy. Nga sinong aton nga enemy? Wow, yung enemy naton amo ini. The devil, no, is devising schemes to destroy us. Ang scheme refers to an orderly, logical, effective arrangement, usually in steps followed to achieve an end. Abini mo magtimtar ang enemy naton, ang yawa, ginatun-an niya na. Strategic planning na siya. Kag siling sang wali naton last time amo ini, kada isa sa aton may specific siya nga design. Ano pa sa aton hindi ba may mag-share sa imo kung kaisa sa ila struggle, sa ila kabuhi, hindi ka ka-relate. No?
Gastruggle siya sa flesh. No, gastruggle siya sa cheeks. Hindi kaya ka relate. Kaya ang struggle mo ya pride. Sakto. Or struggle mo ya kwarta. Nga amoy na. Because ang enemy, hindi na siya siling pakapos siya. The enemy, kung OC ka, no? Obsessive, compulsive ka, ang enemy sobra-sobra pagit. No wonder nga kung maghaboy siya sa imo sang temptasyon, tapat ka din. Sakto? Sakto? Di ba lang? May mga kwan ginaya, mabalaan mo na. Ano ina nga butang nga kung ihaboy lang amo sinagakatimta ka gidayon. Na. Oh. Sakto? Like ano ang ihutik dira sa imo nga pag ihambal ina or imuno ina hindi ka na dayon ka focus diri sa wali. Amuna siya kasagad-sagad. And of course, we are fighting so many powerful would like pagid na invisible. Kaya hindi balara na siya subong. Sakto? Nagakuhit-kuhit na sa imo. Hindi pa na sa subong mag-iho kay ginahambal-hambal ko pa na ulat-ulat na karon sa mga plupunta or sa mga tunga-tunga, no? Madugduman mo na dayon imong mga balayran, mga dugdugan mo na to nga do kada mo ka na dayon sa makita, do distracted ka na dayon, hindi ka naka-focus kay nano man naman. Ay ala, do naghawa ng ulo ni pastor. Ano man, so sa ulihi, hindi ka na kay lain na. Why? Because we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against against cosmic power over present darkness, and against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Kaya isa lang gid ang punto sang yawa is to pin us down so that we will be useless in the kingdom of God. Amo man lang gid na kung nakatuo ka na kay Jesus as your Savior, hindi ka na hindi ka na maipiyagno. Why na mahimo ang yawa, pero amo lang gid ni. He will devise a scheme nga as much as possible. Hindi ka lang gid ya mapuslan sa kausa sang Ginoo. Amo lang gid na. So tagaan niya ka sa damdamo nga obra, damdamo nga mga opportunities, damo amo sila. Kaya ang punto yaman lang niya, why na? Nanamian, hindi against ang Ginoo nga magmangaranon ka, hindi against ang ang yawa nga magmangaranon ka, or hindi against ang yawa nga magpopular ka, hindi na nga makalagaw ka, hindi. Ang nakulbaan sang yawa amo ini nga mapuslan ka sa ginarian sa Ginoo. And that is why we need to check ourselves. Are we useful in the ministry? Kaya kung hindi ka mapuslan sa ministry, sa kausa sang Ginoo, the devil had already won sa imo kabuhi. Di sa sininga last week, ginano mong imo kabuhi. So, hindi na kinahanglan niya nga discourage ka. Hindi na kinahanglan nga kung basta palayo ka lang that anything that would move, that would grow the kingdom of God. So, kag-remind niya pagid kita nga mo na ang aton nga kontra, hindi flesh and blood. Hindi tawo ang kontrata. You know, amo pila sa aton as sa subong hindi pa ka move on. Bangod sa ginhimo sa mga tawo sa imo, wala ka mo kabalo nga design na iya sa nyawa. Gin-design niya sa nyawa. Nga sige bla ibutang ko ni nga tawo kay hindi na ni siya dayon ka move on. Amo na sa subong bitter ka. Sa subong mabatian mo lang ang apelyido, bisan ang hayo, bisan ano kanamit sang imo ginakaon kakadulaan kagana. Imagine mo, nagastuhan ka pa, kamahal pa sang baboy, subong. Nagbahal ka sang belly. Tapos sa dumduman mo, nagdulaan ka ginyagana kung inaintuan mo ko galingon mo. And that is why, mga utod, we have to remind ourselves with this, sa mga hambalas noon last time, we are in the most dangerous battle. No mind can conceive. But God provides protection, and all we need is to believe. So, ano ini?
So sila niya, therefore, sila niya, take up, no? This is a command. This is according sa commentator sa sining nga passage sila niya amoy ni. This is a command that conveys a sense of urgency, calling for a decisive action. This is very, very important. Ang command ni Apostle Paul, this is very, very important, and you need to act not tomorrow, not the next week, not tonight, but now. You need to act. Grabe yun ang halit nga maubra sang yawa sa aton. And that's why sila nga, you need to take up the whole, hindi lang partial, the whole armor of God so that you will be able to withstand in the evil day. Complete. So that ma-take care nimo ang word nga will be able, amo ni siya ang word nga power, so that you will have the power to withstand the evil day. So, ano ina? So, naghambal siya nga we need to wear the whole armor of God. Whole armor of God. Ang kanami kay Apostle Paul, daw, as a writer, no? Din pa imagine niya kay ara kita sa battle silinga sa mga sa mga taga Ephesus, so silinga. Imagine yourself that since you are in a battle, you need to have all the necessary armor to protect you and armor to use, to go against the enemy. Kag una dira amo yung belt of truth. Stand therefore. Again, this is imperative, sugo. No, you have to do it. No one can do it but you. You have to make decision. Siling having fastened on the belt of truth. At ang word nga truth, amo ini, siling truth is the unveiled reality lying at the basis of and agreeing with an appearance. So the manifested, the veritable essence of matter. Kung siling magsiling ka truth, amo ini, ang imo ginahambal nag-correspond sa realidad. Ang buot silingon ni Apostle Paul amo ini. Gusto mo nga hindi ka maguba sa yawa amo ini, be on the side of truth. Stand on the truth no matter what. Kay kabudlay magkabuhi sa binutig. Kaya kay isa ka namin, pakuno-kuno, no? Pakuno-kuno ka lang para mabatol ka ba sa classmate mo, no? Mapaamuha mo ka man, ma-pretend ka man, wala ka kwarta, sagad ka man pagbakal, para ang imo nga selfie daw mahayuman, pero wala ka pang bayad. So, amo na bala ng buying something with money you do not have, in order to impress the people you do not know with money, ano na gani? Amo na credit card. Many times kita, amo man na, pa-feeling man kita. Di ano natabo? Kundi disgrasya. Nalubog ka sa utang. Iba kung kaisa ginapa-eskwela ka, ang feeling mo kwan kay artista, no? Wala lang eskwela, dito kayo ka-vlogging, okay. Mayroon ako nag-click, di kayo wala. You know, be on the side of truth. Don't live sa lie. Because you are putting a foothold sa yawa. Hindi ba? Mag-start ka na gani binuting. Hindi ba? Madugang na lang ginang binuting. Sakto? Kung dumaan ko ng famous na istorya ba sa kabata na nagtiro-tiro siya, napatay ang pato ni tatay niya. Kita kita sa magulang niya. Siya, tapos kung kita kay tatay, yung hindi na pagsugid mo, tapos maluoy ka. Sige, basta sundon mo kung anong ginahambal ko. Okay, ako muna. Magugasay na ganing pinggan, hambalon ang manong niya nga. Oto, ugasot.
nang si Tuto niya, siya kuya mo gasto, no? Yoko lang dito. Remember the duck, wow, na ako, no? Tinanginisklabo siya. Asa sa ulingan, hindi naging magwanta. Nag-ugit siya kay tatay niya. Patawad mo sa tatay niya. No, ambot sa subong adlaw, kasi may mga issue kapag sa kabuhi, mga binuti. Paano lang, confess it. And you'll be fine. You'll be fine. Next, breastplate of righteousness. Siya put on. Sila niya, and having put on the breastplate of righteousness. Ang righteousness dali, idea of conforming to a standard or norm. No, it's derived from a root word that means straightness. It refers to a state that conforms to an authoritative standard or norm, and so is in keeping with what God is in His holy character. Magsiling ka nga righteous amo ini, you are doing what is rightly expected of you. Kung tatay ka, you have to act like a tatay. No? Kung nanay ka, you have to act like a nanay. Kung pastor ka, you have to act like a pastor. Ang gina-expect sa imo, kung estudyante ka, you have to act as estudyante ka. No? Kung estudyante ka, dapat gatuon ka. Sakto? Wala ka ga-computer kay hindi ka man part pa sang BPO. No? Sakto? Galing ang laing sinaya, hampang man lang kag YouTube. Sakto? So saling niya, ano subong ang gina-expect sa imo? Do it rightly. So kung negosyante ka, kag nag-promise ikaw nga maghatag ka 5 ka sako, dapat 5 gid ka sako ang ihatag mo, hindi 4 ka sako kag tunga. Why? Because that is righteousness. Kay ang budlay sina, kung hindi mo pag-ubrahon what is expected of you, the enemy now has the foothold to destroy you. Tama? Nagtawa ba lang ang mga ginikanan? Kaya wala nila ginubra, ang dapat nga obrahon nila sa ilang kabataan. Kaya bilog na kabuhi nga sumbatan sa isang bata nila. Sakto? Sakto? Oh. Kung ikaw man, di pa eskwela, hindi ka mag-eskwela, bilog mo na kakabuhi, balik-balikon na. Oh. Gintagaan ka ubra. Wala ka man ka ubra tarong. Di bilog, gintagaan ka tsansa. Oh. Grade 6 ka, ginimo ka manager. Oh. Kaya ipapati mo man, tapos you mess it up. Tapos, masiling ka dayon nga trials na hindi. Kung panawag sila dinunuto. That is why gusto mo nga ang yawa hindi makapiyerde sa inyo. Kung ano ang gina-require sa inyo, obraha in sakto. Ngayon, ang subo, many times, subo nga muna, no? Daw ga-focus, nagkikita ya ba lang nagkipaubra ka, tapos nag-agree ka man nga amo ni sweldo, nag-agree ka man nga amo ni ubrahon mo, alay nga sukton ka sa imo nga trabaho, masiling ka injustice, ang balon ka nga suplado ang imo nga boss. So I hope kita dali sa Masaba Christian Church, we should not be like that. We need to do the things rightly because that is the right thing to do. Breastplate of righteousness. Katatlo, shoes, siling niya, shoes with the preparation of the gospel of peace. Now, hindi mag-agree ang mga Bible scholars kung anong silingon gid sini sang ining shoes with the preparation of the gospel of peace. Does it mean we need to be ready to share the gospel? Pero may nag-comment bala nga siling niya hindi ni siya ang context hindi ang pag-preach ng gospel, but we are in the battle. Si John MacArthur naghambal siya siling niya, in the Ephesian text, Paul is not talking about preaching or teaching, but about fighting spiritual battle. And he is not talking about traveling about, but standing firm.
So his subject is not evangelizing the lost, but fighting the devil. So in this passage, the gospel of peace refers to the good news that believers are at peace with God. The gospel of peace is the marvelous truth that in Christ we are now at peace with God and are one with Him. You know, ang importante pala, no, as we fight the battle, dapat kinahanglan man nga we are at peace with God. We have a good relationship sa Ginoo. Kay amuin na ang magpatindog, kadlong sa aton, bakod sa aton. Man kung layo ka man sa Ginoo, dasig ka man mapiang. But this is the confidence. This is the confidence na I am with the Lord. He's on my side. Dumdum ka muna sa bansang Romans chapter 5. Verse 1, sila niya, since we have been justified by faith, we have peace with God through the Lord Jesus Christ. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled, that we be saved by His life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. I think, mga utod, very, very important sa aton tanan-tanan. Na kinahanglan, right gid ang aton relationship sa Ginoo. Firm. And guys, pamatas na tuod man gid. May moment man dara sa inyo nga, bisan mag-pray gani, nahuya ka sa Ginoo. Ay, gano'n. Sakto, ay kabalo ka nga may sala ka sa iya, inibla, pero ginungod mo gid na kung hindi strong nga you are at peace with God, of course He's on our side. He will never leave us, He will never forsake us. Pero kung hindi amo ina ang foundation sa aton nga pagbato sa enemy, we will struggle and we will have a hard time fighting the enemy. Sakto? Di kung ubra mo man pulo palagyo sa Ginoo, ha? Ubra-ubra mo pulo palagyo, ti paano ka makabato mahayo? Kaya ang imo apin, layo sa imo. And that is why, mga utod, you need to be in the truth. You need to do the things you're supposed to do. And of course, you need to be rightly related sa aton nga Ginoo. Ikapat, shield of faith. Sila nga, in all circumstances, all the time, sila nga, take up the shield of faith, with which you can extinguish the flaming darts of the evil one. Ang shield ni kuno, ang shield ni, lapad ni siya, no? Lapad ni siya ginagamit sa mga Roman soldier. Kaya sila nga, ang kontra nila, hindi lang ang mga tao nga nagakapot sa kwan, nagakapot sa ano ni gani, sa sword, no? Hindi lang manumano. Ang kontra nila mo ini may mga darts pa to. Sa ato Indian target, no, o mga pana. And they need to cover they need to cover themselves using this shield. Kaya amo na ang ginaubra sang kontra. Kag ang darts kuno, hindi lang sini nga dart lang nga kaliwis ang punta, kundi nagakalayo. So hindi ka lang maigo, sudugon niya pagit ikaw. No, inflict as much damage as possible. Di sa inyo kabuhi, hindi lang na yan sila, hindi ka lang mapasimbahon. No? Kung pwede pa lang yan, hindi ka na magupod. Hindi ka naging magpakita, di. Kung pwede pa lang yan, mapalayo ka na gid. Kung pwede dito ka na sa putok-putokan kung sa diing to. No? Manginlubos ka to sa kalipayan, sa kalibutan. He wanted to inflict as much damage. Kung pwede nga, hindi ka nakabalik. Sinin niya, but you need faith. Now, nga kinahanglan, we need
this faith. We need to walk by faith amon hambal sang Ginoo and not by sight. Nga kinahanglan gid. Sa totoo lang gid. Nga we need to take everything by faith. Because kung i-explain sang Ginoo ang tanan niya nga plano sa bilog nga kabuhi naton, malupok ang ulo mo. Because we are lower beings. Imaginean bala ikaw, tapos may ido ka, i-explain mo sa ido ang tanan-tanan nga kinahanglan. I-vaccinate siya, nga i-grooming siya, nga ihigdan siya, nga hindi siya maglagaw, nga amuni, i-explain mo na, tulupon niya lang ka. Kay wala siya kapasidad mag-intindi sang tanan. Bisan sa bata mo pagano, sakto? I-explain ba na? I-explain mo sa bata mo, Day, amo ni ang budget naton, ha? Tapos amo si Day, tapos amo si ni, tapos si nanay mo, amo na. Loko nila panahonay, kung I love you, or amo sina. Pero ipaintindi mo tanan-tanan, hindi. Kag sa moment nga ang bata mo mag-start na question sang imo decision. Mag-start na ang bata mo mag-question sang imo wisdom, dira na nagaka-problema. Simply because kay wala iya wala iya lang niya maintindihan kung anong vote mo silingon, kay hindi iya man maintindihan pa. Sa atong kabuhi amo man na. Hindi tanan ma-explain sang Ginoo. Imagine si Job to, kung mo kay Job, sa iyang sa trial siya to. Sang nagkitaan siya sa Ginoo, wala naghambal ang Ginoo about Job, ha? Amo ni natabo. Nagsaka ang yawa, ting pamangkot ko siya, ba't kaya nga mayo mo lang siya sa imo kay kwando nang ginaayuhan mo siya. Mayo lang siya sa imo kay healthy ka. Di ginamukod sa Job mo, di amo ni, si Job ha, dapat naintindihan mo ha. Wala mo siya receive, wala mo Job sa ulihi. Ang imo ni nga story, ibutang ko din sa Bible. Tapos sila sa Bible, matunan niya sa bilog ng kalibutan, no? Si Pastor Errol, iwali yan na. Tapos hindi mo pa nakilala si Pastor Errol, pero kadamo-damo na siya. Si John Piper, brown niya na ng poem, imagine mo kung i-explain na tanan-tanan sang Ginoo, sila nag-regawang na ano pa, ang ginubra sang Ginoo sa iya, instead of explaining, ginpakita ang wisdom sang Ginoo sa creation kag siling niya. Diin ka when I founded this world. Where were you when I laid the foundation of this world? Amo na gani sa aton, we have to take everything by faith. Because there's no way that we can understand all the workings of the Lord in our lives. Cover lang. So anong aton anong walking by faith para sa ako amo lang ni ang definition ng walking by faith is knowing God for who He is and knowing what He has promised to us. Kilalahon mo kung sino ang Ginoo kag ano ang gipromisa niya sa iyo. So kung ara ka subong sa dako-dako nga trial sa imo kabuhi, sino ang Ginoo mo? He's the owner of the whole universe. Anong promise niya? I will never leave you nor forsake you. Sakto? Kung single ka, no boyfriend since birth, hindi ko na ka-imagine. Kasi nung Ginoo mo, God is love. God is love. Anong promise niya sa atin? Tagaan niya ka Holy Spirit so that ang Holy Spirit will produce the love that is in you. More than the world can give. Kung wala ka na kwarta, sinong Ginoo mo? Ang Ginoo na kon magaranon, He's the owner of everything. Kaya anong promise niya sa imo, I will supply all your needs. Hindi ba na? Kung gahi ngayon, Lord, ano man ayuhon mo po. Nasiling siya, in my Father's house there are many rooms. You will be with me forever and ever. Ang problema galing sa aton amo ini. Sagad ta kasukot ang Ginoo sa mga promisa nga wala yagid kita yagin promisahan.
Sa gabi. Hindi pala Ginoo, walang gusto mo mapapagdarahanon mo kami, hindi ka bersikulo sa Bible. Hindi mo lang Ginoo, damo ko bata dapat din ta. Nga si Errol, may 24 ka bata. Wala. So hindi niya pagsukton ang Ginoo kung sang isa ka butang, wala yan din promise sa imo. In fact, pasalamat ka mo gani kay maging promise ang Ginoo nga wala paging buhatag sa aton. Wala ka mo ano hambal niya? Sila nga it has appointed to us that we hindi lang kita mag-believe, but to suffer for His name's sake. Sa takilid nyo kag tindog doon, di ba na suffering? Sakto? Tiyan mo na. And that is why mga utod, we need to cover ourselves that every time the enemy will throw his darts of discouragement, etc., etc., cover yourself. Masiling ka, my Lord is enough. And I'm fine. Ambot pila sa inyo, di subong ang kwan. Ang daw discourage, kay kag daw, kung wala ka lang pilitan, hindi pwede magkadto, kay daw suya, kagin sa Ginoo. Take that shield of faith. Cover yourself. Cover yourself. So, anong ubrahon mo para nga hindi ka mapin down sa nyawa? Be on the side of the truth. Do what is rightly expected of you. Stand on the fact that of being one and at peace with God. Have faith in God. Personally niya mo ini helmet of salvation. Take the helmet of salvation. This is again an urgent command. Kag ini siya ang ang armor of God. Inhatag ini sa mga tao who had believed in the Lord Jesus Christ as our Savior and Lord. Kinahanglan nakatuo ka kay Jesus as your Savior and Lord. Kung wala ka relasyon, wala ka relasyon, wala ka panaluwas, wala. Pero amo ini isa pagit kung may isa kita nga struggle sa atong kubuhi, you always question your salvation. Lord, anak mo gid man ko? Lord, luwas man gid ko? Lord, ti amo man lang makast doubt ang yawa sa imo. Ano pa, gamay-gamay gani, struggle ka dayon dasok sa ulo mo nga luwas ka na. Anak ka na sang Diyos. You will not perish but have eternal life. You are assured of a beautiful, wonderful future because of what Jesus Christ has done for you. Mga person na niyo, dito, plangit ka man. Hindi mo gusto mong plangit, ha? Ako? Hindi wala, mapalangit ka gani. Hindi ka lang mapalangit. Oh. Pero suya. Sakto? Nablang na sulit-sulit na aton diri. Di masapos nga ihatag sang Ginoo sa aton. $1 billion o kung nang iabog tong anak. Din. Tinga wala ka gitagaan $1 billion nga masapos na sa iyo. Kaya hindi amon ang kinahanglan ta for all eternity. We need the Lord Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Because no one can come to the Father except through Jesus Christ. Helmet of salvation. Katapusan diri, sword of the Spirit. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang term of word, hindi ko no logos, which refers to general statements or messages. But ang term sini is rema, which refers to individual words or particular statements. The apostle is therefore not talking here about general knowledge of Scripture, but is emphasizing again the precision that comes by knowledge and understanding of specific truth. No, kung magsiling kitang pulong sa Ginoo as word of truth, wala nang gabuot silingon ang Ginoo nga kwaon mo ang Bible, tapos ang balon mo, yawa. Bible ni, ha? Tapos ang Bible
Ginpilit-pilit mo kang amo nila pang habol mo, ginapang oo. Pag bilog mo nga kwan, bilog mo nga dingding. Oo. Kadawan ka lang sang yawa. Ang buti sa ingon amo ini. Nga dapat may pangsabat ikaw sa mga ginahaboy sang yawa sa inyo. So kung magsiling ang yawa nga, pabayaan ka sang Ginoo. Nano ka man masiling hindi. Hindi. Nag-promise kid ang Ginoo, He will supply all my needs. Nag-suffer ka? Ano to? Hindi bala, sa moment nga nagtuo kay Jesus, pag ikaw naangkon sa sining nga balatian, nag-amot sino. Nagambal ka man yan. Ambal man isang Bible yan, the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which will be revealed to me. Yung mayaan ka na sa nubya mo. Testimony. Siya hambal na isang Bible, bisan ang nanay ko pa kag tatay. Magbiya sa akon bangod, sa akon Ginoo, sila niya, the Lord will lift me up. Imagine kung wala ka gidya nga basa Bible, wala ka gidya kwan, ano nga promise ang Ginoo ang imo kaptan, kag iduso sa yawa, na gusto maguba sa imo. Gusto maguba sa relasyon ninyo nga mag-asawa. Gusto maguba sa relasyon nyo nga mag-ulutod sa Ginoo. Ano? Kaya mo naman yung times, ilinaway na lang ta kahit hindi na ito masabat. Sakto? Nalipat ikaw sa love one another. Yeah. Yung mga utod, gusto mo piyadihon ang yawa, you need not only to be familiarize with the passages, but you need to be knowledgeable and internalize the scripture so that when the enemy would try to use his schemes against you, you have this sword to go against him. Kaya mo actually may secret weapon pa that we will discuss that next week. But mga utod, imagine bala you are on the side of truth. You are doing what is rightly expected of you. You are at peace with God. You have faith in the plans and workings of Ginoo. You are assured of your salvation. And you have Bible verses to attack the enemy whenever he's out there to destroy you. Ano ang matapos? You will be victorious. No, may isa ka case there sa Bible, si Jesus Christ. Sinabi niya, Jesus, full of Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit to the wilderness for 40 days. Nagkwan siya, nag-fast siya. But silingera for 40 days, being tempted by the devil. Now, gapati ko nga ang yawa, kilala na nila si Jesus from eternity past kung sino si Jesus. Kilala yan ni si Jesus, Diyos. Imagine mo, Diyos, tintaron mo pa. Grabe na ganyan nga guts. Di kung may guts gani ang yawa nga i-destroy ang Ginoo, how much more pa ikaw? Ako? Sakto? Tiyan mo na. Ano gidayon ang nagpa-discourage sa iyo? Ibuon niya. Di nakita niya si Jesus gutom. Sadyan So, ikatuan niya, if you are the Son of God, command this stone to become bread. Di imagine mo, igarit-gariton mo ang Ginoo. Pwede man lang yung maubras ang Ginoo. Sa aton mong kabuhi, ang mga na-Kirby, inablang gina-prioritize ta ang aton basic needs. Way over our spiritual needs. Hindi ba lang? Hindi lang ko magsimbanay kay Damo Cobra, amuni, balaan mo busy ko, hindi lang ko yan mag-commit, anay, sa ministry, kay balaan mo busy, ko yan, sorry, amo na siya. Na-fall ikaw sa trap sa sina. Nga ginag-make mo excuse nga as if
as if hindi ka niya kinahanglan. Ang kinahanglan mo lang iya earthly bread. You don't need God's word. Sila yung Ginoo ay, man shall not live by bread alone. Sumpo niya sa Matthew chapter 4 verse 4, but by every word that proceeds from the mouth of God. Diba, sa sininga si Mana, puro ka bread. Ha? Wala yung basa-basa Bible. Hindi. Patutuon lagi bala, kung nakaon ka mo, o kung nag-YouTube ka mo, o nag-Facebook ka mo, isa na nakapruiba ka may time ka mo for Bible reading. Di ba? Nag-drive ka mo, pwede mo na papatukar. Sakto? Gahigda ka, tukar. May time kita. Galing ka, hindi ka lang gidya. So, nagdala naman siya sa devil dito. Pakita ang kingdom, ang world. No, from Calvary in a moment of time. This ring like Jesus. To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. If you then will worship me, it will be yours. Medyo mo, bro. Kung ako to sa Ginoo, chap-chap ko na tong yawa, butang na to sa eternal. Medyo na insulto kay Jesus. Ay, sino ni how? Grabe niyo sa totoo, pala kadamo-damo gid sa mga Kristohanon who are nagasukong sa sinin. Na they are willing to worship the devil para lang yung mga popular, para magdamo kwarta, damo, ganito. Sakto? Bisan wala na akong ginabugdo-bugdo, okay lang. As long as magdamong income ko, people will applaud. Paamo ni tanan-tanan. Maluhod. Pwede. Kung may gina-warn ang Ginoo sa Bible, those who have the capacity to be rich. Because the love of money is the root of all evil. Kamu nga may mga potential, kamu nga may paalam sa Ginoo, kamu nga may mga abilidad, kamu ang target sila. Nagamiton ang mga abilidad nyo diri sa kalibutan, pero hindi ka mo mapuslan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, simba ninyo, ang inyo ginapaka, pero nahadlok din ka mo nga magutman, pero hindi pa magutman. Totoo yun na yan. Nga gid ka damo ang kinanglan mo, kinanglan mo bilyon-bilyon. Ano ba na? Amo nagyapon na mita, amo nagyapon sa gumaa ka ano to? Ito? Nga kinanglan ka gid ha. Unless siguro nga gamiton mo ina sa mission, pero hindi man. Pati lang nga kag 24 ka kwarto. Nga pa naguay ka mo ha. You know, live a simple life and invest everything to the cause of Christ. It is only clinging Jesus. You shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Mataga masabah. Worship God, serve God. This week, worship God, serve God. Worship God, serve God. Come on. Worship God, serve God. Now, later on, mari naman, dalayan naman ito gyapon, mabisa na babaw sa temple. Kaya mo naman ang niya. If you are the Son of God, throw yourself down from here. For it is written, He will command His angels concerning you to guard you. And up their hands, they will bear you up, lest you strike your foot against that stone. Daw lain naman niya, hindi naman niya sila nga ang ila kabuhi, ibukbuk nila dali sa kalibutan, sa bira-bira, kag mabayan ang Ginoo. Niya, suicide niya. Hindi mag-eskwela, hindi mag-ubra. Suicide ba? Kaya kina-expect mo man lang nga ang Ginoo will bail you out. Sana ka intra sa drugs, sana na dito. Siya kay talon mo lang ulit ang Ginoo. Siling sang Ginoo sa kayawa, siya, you shall not put the Lord your God to the test.
Kaya mo man na, no, mo siya, ako yan, wala na ko yan lakwan na. Wala na ko handog sa kwarta yan. Kasi ano ka na lang, natulog eh. Sige hala. Sige hala. Pagkatapos ito, when the devil had ended every temptation, he departed from him. But that was not the last time. Pagdumdumo nato na mo man na, sulit-sulit. Abi ni mo nakadaog, kaya ko kahapon. Ha? Abi ni mo nagdaog ka na, kay nag-focus ka sa wali. Siling ni Taning, very good, pero next week balikan ta ka. Ha? Natanungan na naman next week. Next week. Hindi agad ka pag-untatan until the time na as much as possible, hindi ka mapuslan sa kausa sa Ginoo. Ang kalimutan, okay, basta kausa sa Ginoo. Sila niya, no soldiers get entangled in civilian pursuit, since his aim is to please the one who enlisted him. Although we are soldiers of the cross, we are required to please only one person, and that is our commander, and that is the Lord Jesus Christ. Bisan ano pang palakpak sa mga bossing mo, sa sininga si Mana, bisan ano pang palakpak sa mga fans club mo, bisan ano pang palakpak to, bisan si Taylor Swift ka pa nga, yung ginarapol na lang para kung sinong pasudlon. If you are not worshiping, if you are not pleasing the audience of one, you are nothing. You're just wasting your life. You're wasting your time. Kung may doon sa kainto ka lang yun eh. Kasi sa ginondaman mo lang yun, saka ka di mo yan ka yun. So, gina eh. Hindi ba may verse na, no? Sulit-sulit ko na 1 John chapter 2. Sige nga, abide, so that you will not shrink in shame. Patubang kita sa Ginoo. So, mga utod, how to win this battle? Be on the side of truth. Kung may mga butig-butig mo sa kabuhi mo, let it go. Do what is rightly expected of you. By inadayakon, ang iba niya ga loafing, iba niya ga kwan, o yung brown mo, sakto. Stand on the fact that of being one and at peace with God, of faith in God, assurance of salvation, and attack using the Bible. Actually, this is promise versus promise. Nga nagapakasala ka, kaya ti nagapati ka, ang promise ang sala mo makapalipay sa iyo. Ito? Nga agapalo ka sa Ginoo, kaya pati ka, ang promise ang Ginoo, mo makapulfill sa iyo. Depende na lang na sa imo, kay sino promisa ang imo sundo. So sila niya, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. Little children, you are from God and have overcome them. Pagsaling niya namin, no? For He who is in you, He who is in you is greater than He who is in the world. So, we will win. We will win. Pero depende na lang na iya sa imo. If you are willing to be strong in the Lord and you will put on the whole armor of God. We have what we need to resist the devil and his forces. But are you willing? Are you willing? Let us pray, Father, tabang lang yun, because it is only you who can enable us to live a victorious life, because we have an enemy who is doing all the strategic planning to destroy us and make us useless for the kingdom. And that's why, dear Holy Spirit, work in our lives so that in everything you will be glorified. In Jesus' name, amen.